Welcome ulit mga kasulit. So may panibago naman tayong video na i-review dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So kung makikita nyo, meron pala ako dito ang 4 na RGB fan. So nabili ko siya sa isang store sa Shopee ng I think 85 pesos each. 85 pesos each. So ito pala ay 120mm at RGB siya pero steady lang. Hindi siya nakokontrol kasi yan, dalawang wire lang. Then okay na rin, napakaganda na rin. So ito siya. Mukhang balance naman. So ito yung spec niya dito, 12 DC 0.1 amp. So yung kanyang size is 120 to 120 by 25 yung kapal, 25mm yung kapal. So yan, hydraulic bearing daw. Kung tanggalin ito, hindi ito hydraulic bearing guys, hindi ito hydraulic. So para ma-check natin kung hydraulic ba. Hydraulic bearing, kung bearing mas maganda. Pero kasi sa presyo kasi nito, parang hindi makatotohanan na hydraulic bearing. Ay, wala nga nakalagay dito. Hindi makikita kung may hydraulic bearing. So wala, hindi natin makikita kasi hindi natin matatanggal. Hindi natin matatanggal yung fan. Yeah. Mahirap itong tanggalin. So well, hindi natin hindi maganda, hindi maganda kung may maintenance natin, tatanggalin natin yung fan kung marami ng alikabok, at saka hindi natin malalagyan ng oil kung kailangan na, kung medyo matigas na siya. So hindi natin nakita kung dito, sabi daw dito hydraulic bearing daw. So well, wala na makikita. So test muna lang natin kasi hindi ko pa ito na-testing. Meron ako dito ang power supply pang test natin. So eto. So yan. So start natin sa 12 volts. So yan, test natin sa 12 volts para tingnan natin kung gumagana talaga. Then ito lang yung gamitin ko. Tatap ko na lang siya dito. So yan. Yan. Tututok sa camera para makarinig nyo yung tunog. Yan, medyo merong siyang humming. Sa wind naman, maganda naman, okay naman yung hangin, airflow niya. So meron lang siyang parang humming. So subukan natin yung iba kung baka ito lang. So yeah, ganun din, meron siyang parang konting tunog. So yung iba, so yan. And last, test natin ito. So last is yan, ganun din, meron siyang humming. So okay, ito okay naman siya. Meron lang yung RGB niya nandito lang sa gitna, sa may malapit sa may gitna. So wala siyang RGB dito sa may gilid. So parang reflector lang to, kung umilaw dito mag-ilaw na lang dito. Then sa may mga gilid pala meron siyang parang foam. Yan. So kung ilalagay niyo sa case, wag mo masyadong ihigpitan kasi okay na rin, pwede mahigpitan, lagyan yan, pero hindi magdadamp siya, so hindi magbabibrate, hindi masyadong matunog sa case mo. Meron dyan 4 pati sa kabila, sa likod. Sa picture pala dun sa Shopee, kala ko wala itong side na to, parang ganito lang, dito lang wala ito, pero ganito pala meron na dito. Pero okay na rin kasi sa paglalagayan ko ng case, gamitin ko siyang pag ganyan. So sa ibabaw pa rin naman siyang ilagay doon. So yun lang, meron lang akong napansin kasi yung sa picture sa Shopee wala siyang sa dito, so nandito lang sa baba. So parang clear dito.
So pabilog lang siya dito, nawala ito dito. Pero okay na rin kasi meron ito, pwede ko siyang i-mount ng pabaliktad. So yan. Then ito pala, pwede nyo DC change to kasi yung kanyang mount na yung regular lang na Molex. Yan, regular na Molex lang. So yan, DC change nya, pwede nyo isa. So yan, natin ganin. Balik naman yung isa. So tayo natin. So pwede DC chain. Oops, mukhang tatanggal na yung isa. So subukan natin. Yan. So okay. So gaano ba kahaba itong kuan na to, cable niya? Kasi may itong problema kasi medyo maliliit ito, hindi maaabot sa likod ng case. So tayo natin. Mga 1 foot ata. Yan. Ganyan kahaba. So mga near 2 dangkal. Then meron pala siyang mga kasamang screw for every fan. So okay na rin. Maganda na rin siya. Hindi lang makokontrol nyo, steady lang siya. Pero okay na rin kasi para maging mayroong aesthetic yung PC mo, mas maganda to. At saka maganda rin yung airflow niya. So medyo hindi masyadong tahimik pero okay lang. So hindi natin makikita talaga kung real talaga siya na hydraulic bearing. Mahirap naman tanggalin natin ito, baka masira lang, sayang naman. At least gumagana naman siya at mura. So well, ilagay ko na lang sa description kung saan nyo gusto, saan ito mabibili or kung gusto nyo bumili nito. So okay na rin, napakamura na rin. Well, sa halagang 100, maganda to para naman hindi masyadong mainit yung computer nyo. So guys, dito na natatapos yung video. Thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga computer parts review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!